nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Showbiz personalities na umano'y gumagamit at nagtutulak ng iligal na droga under surveillance na ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group. Nasa 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga mula sa the Netherlands na harang ng mga otoridad sa post office sa Maynila. Super Typhoon Meranti na nanalasa sa Taiwan, mga Pilipinong posibleng naapektuhan ng kalamidad, binabantayan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Pagda-divert ng mga flights sa Ninoy Aquino International Airport, inaasahang mababawasan kapag naisaayos na ang nasirang instrument landing system ngayong Oktubre. Dating Pangulong Benigno Aquino III at former Finance Secretary Cesar Purisima sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y mga hindi nakolektang buwis. HOR Solons nanalo kontra Department of Justice boosters sa unang pagtotoo sa UNTV Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Miyerkules 14 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Bacolod. Ito ang balita ni Bernard Davis. Nakahandusay ang biktimang si Randy Ortiz ng abutan ng UNTV News and Rescue Team sa EDSA Corner North Avenue sa Quezon City mag-alas 7 kaninang umaga. Nagtamo ito ng galo sa kaliwang tuhod at iniindang sakit sa kaliwang balikat na posibleng nagkaroon ng fracture dulot ng pagkahulog sa sinasakyang motorsiklo. Agad itong nilapatan ng first aid ng News and Rescue Team at dinala sa Quezon City General Hospital para mabigyan ng agarang atensyong medikal. Base sa inisyal na investigasyon ng otoridad, iniwasan ni Ortiz ang isang siklista na biglang lumipat ang lane. Ngunit ayon sa siklistang si Roy Gastillo, mabilis talaga ang takbo ng motorsiklo ng biktima. Mabilis kasi siya sir bigla na lang siya lumabas sa likod ko. Gigilid sana ako dito sa kaliwa tapos pinagbigyan na ako ng kotse na isa, nandun yata siya sa likod kaya di niya ako nakita. Samantala, nilapatan din ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Benny Cabalpin, 63 years old, nang maaksidente ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Libertad Extension, Hernay Street, Bacolod City, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga nakasaksi, binabaybay ni Cabalpin ang kahabaan ng Libertad Extension ng maaksidente. Babagal ang anila ang takbo ng biktima nang biglang natumba dahil sa sobrang kalasingan. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang parte ng mukha, gasgas sa kaliwang tuhod at pamamaga sa kanang mata si Cabalpin na kaagad namang sinugod sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital matapos malapatan ng pangunang lunas. Bernard Davis, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumagsak ang linya ng komunikasyon ng northern part ng Batanes matapos daanan ng bagyong Ferdy. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, magpapadala sila ng organized team upang tingnan ang sitwasyon sa nasabing probinsya. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nakaranas ng matinding epekto ng bagyong Ferdy ang probinsya ng Batanes. Isa na rito ang pagbagsak ng kanilang komunikasyon. Nagkaroon lang ng tsansang makausap ng NDRRMC ang municipal officers sa southern part ng Batanes gamit ang radyo kaninang alas 4 ng madaling araw.
sa kasalukuyan, medyo nagkakaroon tayo ng challenge sa ating komunikasyon sa probinsya ng Batanes. Hindi pa makalayag ang binuong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team at Rapid Telecommunications Team ng NDRRMC na pupunta sa Batanes dahil sa masama pa ang panahon sa Cagayan. 0 casualty pa sa kasalukuyan ng ulat ng pamahalaan. May 13 pamilya lang ang naitalang lumikas kaninang umaga pero bumalik na rin sa kani-kanilang tahanan. Tayo naman po ay 0 casualty at samahan niyo po kami sa pagdarasal na sana po hanggang sa matapos po ang epekto ng bagyong Ferdy ay makamit po natin ang 0 casualty. Nasa 16 na tao naman ang stranded na nasa Coast Guard Station ng Cagayan at nasa 7 vessel ang nananatili sa Cagayan Port dahil sa magkasunod na bagyo. Samantala, minomonitor pa ng ahensya ang bagyong Hener dahil pareho ang tinatahak na track nito at ng Typhoon Ferdy. Wala na tayong iba pang untoward incident na monitor aside from their preemptive shutdown of electricity doon sa area nila. Wala tayong napabalita pa ng flooding or landslides in those areas. Posibleng maibalik ang supply ng kuryente kapag bumuti na ang panahon. Nasa blue alert status pa rin ang NDRRMC at red alert status naman sa kanilang regional councils. At tiniyak din ng ahensya ang pagiging handa sa magiging epekto naman ng bagyong Hener sa bansa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Samantala, libo-libong residente ang nawalan ng kuryente sa Taiwan dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Meranti o Bagyong Ferdy. Mula sa Taiwan, ito balita ni Amiel Pascual live. Amiel, go ahead. Yes, Attorney Reggie, naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Taiwan, partikular sa Pingtung at Kaohsiung, ang lakas ng Super Typhoon Meranti. Bagamat hindi ito naglandfall ay na-shutdown pa rin ang iba't ibang bahagi ng Taiwan. Dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo, maraming puno ang nabuwal at mga bahay na nasira. Batay sa Taiwan Central Weather Bureau na itala ng Hengchun County ngayong umaga, ang pinakamalakas na hangin na naranasan sa loob ng 120 taon na umabot sa 263 kilometers per hour. Mahigit na 200,000 bahay ang nawala ng kuryente dahil sa pagkasira ng mga linya. Samantalang nasa 3,000 bahay naman ang nawala ng supply ng tubig ayon sa Taiwan Central Emergency Operations Center. Mahigit 1,000 residente naman ang inilikas. Una rito ay naglabas na ng sea and land warning ang Taiwan Weather Bureau at simula pa kagabi ay inanunsyo na ng mga otoridad na walang pasok sa opisina at eskwelahan sa southern at eastern Taiwan, partikular sa Kaohsiung, Pingtung, Hualien, Taitung at Penghu. Kinansila na rin ang mga flights na manggagaling at patungo sa Kaohsiung International Airport. Samantalang suspended naman ang biyahe ng tren sa Eastern Line at South Link Line ngayong araw. Samantala, naramdaman din ng ilang nating mga kababayan ang pananalasa ng Super Typhoon. Sa sobrang lakas po ng hangin, pati po yung tangkay ng tubig ng kapitbahay namin, nililipad na, tapos yung mga yero, nagliliparan din po. Yung storehouse nga po namin, natanggal yung bubong kasi nilipad ng hangin yung yero. Dito po sa sa Conmin District po, napakalakas ang hangin. Tapos hindi mo talaga makikita po talagang parang usok po siya. Malakas po talaga, hangin saka ulan ang sa mabubong eh. Ayon kay Attorney Mario Molina, Direktor ng Manila Economic and Cultural Office sa Kaohsiung, maaga silang nagbigay ng warning sa lahat ng mga Pilipino sa Taiwan. Malakas ang bagyo pero naka-monitor naman yung ating mga labor OWA at saka yung assistance to nationals. Pagka may reports na pumasok, makukuha naman natin. Sa ngayon wala pa. Kasi nagkuhan na kami, few days ago pa nagsabi na kami ng mga warning, storm warning. So hopefully nagbigay naman kami ng mga advice at saka mga wag pakalat-kalat. So kung meron tayong mababalitaan na mga casualties, malalaman na natin. Ayon
Ayon sa mga eksperto, ang Super Typhoon Meranti ang siya ng pinakamalakas na bagyong nabuo matapos ang Super Typhoon Haiyan o ang bagyong Yolanda na nanalasa sa Pilipinas noong 2013. Bukas naman ng madaling araw ay inaasahan ang paglandfall nito sa China. Yan muna ang ating update live mula dito sa Hsinchu, Taiwan. Attorney Reg? Maraming salamat, Amiel Pascual, nag-uulat ng live mula sa Taiwan. Patungo na sa China ang bagyong Ferdy matapos manalasa sa Northern Luzon habang nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hener. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Yes, Ray, go ahead. Angela, inalis na nga ng Pag-asa ang tropical storm o tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa matapos na lumabas ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Ferdy pasado alas 12 kaninang tanghali. At sa ngayon ay makakaranas pa rin ng light to moderate rain sa ilang bahagi ng ating bansa dahil naman dito sa southwest monsoon o habagat na nakaka-apekto sa ating bansa. Kaninang alas 4 ng hapon ay namataan itong bagyong si Ferdy sa 400 kilometer dyan sa may northwest ng Basco, Batanes. At ito namang isang bagyo na si Hener ay nasa loob pa nga rin ng Philippine Air Responsibility at kanina din alas 4 ay namataan sa 1,035 kilometer sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay lakas ng hangin na 130 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 160 kph. Kumikilos ito pa northwest sa bilis ng 25 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, itong bagyong si Hener ay pag-ibayuhin pa rin itong habagat lalo na kung hihina itong bagyong si Ferdy na patungo dyan sa may area ng China. By Friday, yung inaasahan ng Pag-asa na magiging pinaka-peak nitong impluensya ni Hener sa may habagat at yung western section ng Luzon at Visayas ay inaasahan natin na magkakaroon ng mga pag-ulan. Binabalaan din yung ating mga kasangbahay na wag munang pumalaot dyan sa may northern at western seaboards ng Northern Luzon dahil delikado po at matataas pa rin po ang mga pag-alon. So far, ang maranasan pa rin natin mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa nalabing bahagi ng Luzon, yung area ng western Visayas, and then some parts of Mindanao, particularly yung northern Mindanao, yung Caraga region ng Zamboanga Peninsula, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Angela? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, live na nag-ulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa iba pang balita, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency sa Manila Central Post Office ang mga package ng laruan na may lamang mga illegal na droga mula sa the Netherlands. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Aabot sa 7.5 million pesos ang halaga ng 5,000 pirasong ecstasy tablets na nakuha mula sa 5 parcel ng mga laruan galing sa bansang the Netherlands. Bukod sa nasabing party drugs, may natagpuan ding ilang supot ng amphetamine, isang uri ng central nervous system stimulant. Batay sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002, itinuturing na dangerous drugs ang amphetamine at ang pag-i-import nito ay nangangailangan ng prior permit mula sa PIDEA dahil delikado sa kalusugan ang pag-inom nito. Actually, pwede pang gawin ito in other form, in any form pa ng party drugs. In a way, pwede siyang encapsulate together with another substance, tapos yun ang i-distribute. Ayon sa enforcement group ng BOC, modus operandi ng mga sindikato ngayon ay ang pag-order ng illegal drugs online gamit ang fake identity. Binabayaran ang mga ito gamit ang Bitcoin at ipinapadala sa PhilPost service. Lahat ng parcels natin via airmail, bumabagsak sa Central Mail Exchange yan sa airport. Then, depende kung saan post, babagsak, yung surface airlift ang tinatawag din Then papadala doon yan sa respective post offices. Ang mga ito ay bukod pa sa naunang nakumpiska ng BOC na 2,000 pirasong ecstasy tablets sa Central Mail Exchange Center 3 linggo na ang nakakaraan at 2.4 kilograms cocaine naman sa Clark International Airport noong August 28. Continuous yung nahuhuli natin. This goes to show how rampant yung issue ng drugs sa ating bansa. Ganun siya kalala. So, please, itigil na natin ito. Magtulungan tayo to stop it.
Bunsod nito, hinigpitan pa ng BOC ang pagbabantay sa lahat ng post office at port areas na maaaring daanan ng mga parcel upang hindi makalusot at makapasok sa bansa ang mga iligal na droga. Kasama yan sa mandato namin, the border security of the country, is stopping any prohibited commodities from coming in. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Binalaan naman ng pamunuan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang mga artistang nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot batay sa hawak nilang listahan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alam na namin po kayo at tukoy na kayo pag nagkaroon po ng ebidensya at pagkakataon kayo po yung maaresto. Nasa 5 celebrities na ang nasa listahan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil sa umano'y pagbibenta at paggamit ng party drugs, partikular ang ecstasy. Ayon kay Fero, isinasa ilalim na nila sa surveillance ang mga nasabing celebrities upang makakuha ng sapat na ebidensya. Wala pong sisinuhin dito kaya sa tingin ko po ay magiging all out to. Hindi ito pwedeng medya or magkakaroon pa ng pilian. Hinikayat na rin ni Fero ang mga ito na sumuko na sa pinakamalapit na police station. Mag-surrender na lang po kayo sa lalong madaling panahon kaysa maaresto pa kayo at malagay pa ang pangalan nyo sa kahihiyaan. Noong August 11, napatay sa drug operation ng AIDG sa San Pedro, Laguna si Alvin Comerciante alias Bordado na umano'y supplier ng illegal drugs ng mga artista. Ito ang nagpatibay sa mga natatanggap nilang sumbong hinggil sa mga artistang nagbibenta at gumagamit ng illegal na droga. Isa-isa na nagpapadrug test ang mga artista at kanya-kanya na rin sila ng post sa social media ng negatibong resulta nito. Ito'y upang mawala ang duda sa kanila. Subalit ang Philippine National Police hindi kumbinsido dito lalo na't wala namang otoridad na nakaharap ng magpa-drug test ang mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre, mas mapaghahandaan pa kung tuluyan ang ipagpapaliban sa 2017 ayon sa Commission on Elections. Pagda-divert ng mga flights sa Ninoy Aquino International Airport, inaasahang mababawasan kapag naisaayos na ang nasirang instrument landing system ngayong Oktubre. Dating Pangulong Benigno Aquino III at former Finance Secretary Cesar Purisima sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y mga hindi nakolektang buwis. Ang ito ang balita. Tiniyak ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na mababawasan na ang diversion ng mga flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kapag naayos ang sirang instrument landing system ngayong Oktubre. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joan Nano Live. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, magandang hapon sa iyo. Sa susunod na buwan nga ay inaasahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na darating na nga sa bansa itong kanilang biniling bagong instrument landing system o ILS na nagkakahalaga nga ng nasa $70 million o katumbas yan ng mahigit sa 3 bilyong piso na binili nila sa Thales, isang International Key Technologies and Logistics Services. Attorney Reg, para nga sa kaalaman ng ating mga kasambahay, ang ILS ang ginagamit na instrumento sa mga paliparan upang matukoy ng piloto kung tama at ligtas na makakalanding sa runway ang isang eroplano. Pakinggan natin ang pahayag ni Manuel Tamayo, ang Chief ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Yung ILS, I'm talking about it, is because of weather. Kasi bumababa yung visibility natin ng mga sometimes mga 3 kilometers, 2 kilometers, or even less. So what does that mean? Pagdating ng eroplano sa
sa kanyang minimum decision altitude which is 375 feet, hindi niya nakikita yung runway, ang option niya lang is to make a missed approach. Ibig sabihin mag-go around yan. It will discontinue the approach. July 2015 nang masira ang dating instrument landing system na ginagamit sa NAIA matapos natamaan noon ng malakas na kidlat. Dahil nga dito, Attorney Reg, napipilitan ang ilang airlines na i-divert ang ilan sa kanilang flight mula sa NAIA patungong Clark Airport sa Pampanga, lalo na kapag masama ang panahon dahil sa limitado o poor visibility. Sa oras nga na maisaayos na ang nasirang ILS, kumpiyansa ang CAAP na mababawasan na ang mga diverted flights at inaasahan nga na makatutulong rin ito upang maibsan ang traffic congestion sa NAIA. Samantala, sa pagdinig nga kanina ng Senate Committee on Finance, kinuwestiyon ni Senator J.V. Ejercito ang nakatayong Cypress Tower na malapit sa lokasyon ng airport na sinasabi ngang nakakaapekto sa flight path ng mga eroplano. Mula nga sa 300 feet minimum decision altitude ng isang eroplano, napipilitan ang mga piloto na itaas ito sa 900 feet dahil nakaharang umano sa kanilang dinadaanan ang nasabing condominium. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Nung nasira ang ILS, itinaas yung minimum decision altitude. Nandun yung, sabi nga ng mga piloto na nakakausap ko, nakikiliti sila doon pag nakikita nila kasi talagang it's sticking out Although wala siya sa flight path, pero konting-konti nakapataw siya sa flight path. Tiniyak naman ng pamunuan ng CAAP na wala itong anumang banta na panganib sa mga pasahero na sumasakay ng eroplano. Muli nating pakinggan ang pahayag ni Mr. Manuel Tamayo, ang Chief ng Civil Aviation Authority of the Philippines. I just want to assure the riding public that safe yung approach natin even if it's a non-precision approach. Yes, Attorney Reg, nga ang kabuuan ng aking balita. Joanne, tanong ko lang bakit natatagalan yung pagpapagawa nitong ILS? Bibili ba tayo ng bago ng para pag nasira o pag hindi na nagawa ito, meron pa tayong isa, o ito lang yung ating hinihintay na magawa para kaya tatagal ito ng Oktubre? Yung sinasabi nga sa atin kanina ng Civil Aviation Authority ay naka-order na nga sila nitong ILS at inaasahan nga na maide-deliver yan ngayong October. At kanina na itanong din natin dun sa chief ng CAAP kung bakit ano ba yung naging problema, bakit nga ba natagalan yung delivery nitong ILS, and sinasabi nga niya sa atin na hindi niya rin alam kung ano yung cause ng delay dahil sa ngayon nga ay bagong katatalaga lamang nitong chief ng CAAP, almost nasa 2 months pa lang siya pinangungunahan nga itong Civil Aviation Authority of the Philippines. Attorney Reg? Maraming salamat, Joanne Nano, nagulat ng live mula sa Pasay City. Positibo naman ang naging pagtanggap ng Commission on Elections o COMELEC sa pag-aproba ng Kongreso sa panukalang pagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naipasa na kahapon sa third at final reading ng Kamara at Senado ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa susunod na buwan. Ayon sa Commission on Elections, kung tuluyan ng maaprubahan ang postponement ay magkakaroon sila ng mas mahabang panahon upang mapaghandaan ang election sa 2017. Well, welcome development naman yung pagpapasa on third reading yung batas para nga sa pagpapaliban ng ating barangay at SK elections. Ito ay magbibigay ng karagdagang panahon sa COMELEC para sa aming paghahanda. Sa oras namang maging ganap na batas ito, muling magtatakda ang Komisyon ng Voters Registration para sa mga hindi nakapagparehistro at nakaboto noong May 2016 national elections. Inabisuhan na rin ng ahensya ang field offices nito hinggil sa naturang plano. Meron kaming draft na calendar, election calendar na ipinakita kahapon during our en-banc meeting, pero nga hindi pa natin pwedeng ilabas yan hanggang hindi pa nalalagdaan yung batas. Samantala, tuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa barangay at SK elections para sa susunod na taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue Commission on Elections. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Aquino III, dating Finance Secretary Cesar Purisima at iba pang opisyal ng Bureau of Customs o BOC dahil sa di umano'y mga hindi nakolektang buwis mula sa isang kumpanya ng langis. Ito ang balita ni Monokson.
Inireklamo ng graft, corruption at smuggling ni dating Bureau of Customs Commissioner Napoleon Morales at dating Customs District Collector Attorney Juan Tan si dating Pangulong Benigno Aquino III. Kasama rin sa mga inirereklamo si dating Department of Finance Secretary Cesar Purisima, mga opisyal ng Bureau of Customs at opisyal ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Ayon sa reklamo, nagpabaya at hindi siningil ng mga naturang opisyal ang mahigit 100 bilyong pisong tax mula sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Nag-ugat ang reklamo noong 2004 nang magsimula ng hindi magbayad ng excise tax ang Shell sa kanilang ini-import na mga gasolina sa Batangas Port. Ayon sa Shell, hindi kasama na pinapatawan ng buwis ang mga blending component o mga kemikal na inihahalo upang makagawa ng gasolina. Subalit natuklasan na sa halip na gasolina ay idinedeklara ng Shell na catalytic cracked gasoline, light catalytic cracked gasoline at alkalite ang mga import upang makaiwas sa tax. Ayon kay Tan, taliwas ito sa ginagawa ng Shell mula noong 2001 hanggang 2004 na kung saan ay nagbabayad sila ng tax sa kanilang ini-import na mga gasolina at kemikal. Nilinaw ni Tan na walang kautusan mula sa customs na exempted sa excise tax ang mga blending component. Sa loob ng 6 na taon ay umabot sa 100 bilyong piso ang buwis na dapat na nabayaran ng Shell sa pamahalaan. Pera ng gobyerno yon, dapat nasa National Treasury yan. For more than 6 years, ang pera nandun pa sa Shell. Ginagamit nila yung pera. Nakarating sa Court of Tax Appeals ang kaso, subalit matagal itong hindi naaksyonan. Sinulatan din ng mga petitioner si Secretary Purisima at dating Pangulong Aquino upang umaksyon sa reklamo, subalit hindi rin umano pinansin ang kanilang liham. Wala naman sila ginawa to get the money. Ang pera, iwan lang dun. Ang sinagot lang ni Secretary Purisima kay Des Aklan, sabi niya, the matter is still with the level of the district collector. So ibig sabihin, wala silang interest kunin yung pera. Tumanggi naman magbigay pa ng pahayag ang Shell at ang kampo ni dating Pangulong Aquino at sinabing pag-aaralan nila ang naturang reklamo. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Naniniwala naman ang private complainant sa PDAF scam cases na si Attorney Levito Baligod na pinili lang ng nakaraang administrasyon ang mga kinasuhan kaugnay ng anomalya sa pork barrel ng mga mambabatas. Kaya naman handa siyang makipagtulungan sa DOJ upang muli itong maimbestigahan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihintay lamang ni Attorney Levito Baligod ang imbitasyon sa kanya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay ng plano ng kalihim na muling imbestigahan ang anomalya sa pork barrel ng mga mambabatas. Si Baligod ang private complainant sa mga kaso ng PDAF scam at dating abogado ni Ben Horluy at iba pang mga whistleblower. Kung iimbitahan niya tayo, papantayan natin ang sigasig ng Department of Justice para mabigyan natin ng tuldok ang usaping PDAF scam. Siguro, the new secretary wants to get his bearing on the PDAF scam issue, which probably to his mind, I can help him get the bearing na kailangan niya. Gaya ni Secretary Aguirre, naniniwala rin si Baligod na pinili lamang ng nakarang administrasyon ang mga kinasuhan kaugnay ng anomalya. Maraming rason. Maaaring sa politika, maaaring kaalyado nila, maaaring kaibigan nila. Marami pong rason. Pero ang isang maliwanag na katotohanan na hinaharap natin ay yung hindi lahat ng sangkot ay kinasuhan. Sa ngayon, 3 senador at 25 kongresista lamang ang nakasuhan dahil sa PDAF scam. Ngunit ayon kay Baligod, sa mga gumamit pa lang ng NGO ni Janet Napoles, hindi bababa sa 14 na senador at 100 kongresista ang dapat sampahan ng kaso. Bukod pa rito, ang gumamit ng ibang mga NGO. Kung ibabase natin yung sa mga available na dokumento, baka aabot yan ng halos 20 na senador at 200 na congressmen.
Ayon pa kay Baligod, hindi rin ginalaw ng nakaraang administrasyon ang mahigit 70 NGO na sangkot din sa iskandalo. Naniniwala rin ang abogado na sapat na ang mga dokumentong hawak ng DOJ upang kasuhan ang lahat ng sangkot sa PDAF scam. Ngunit hihintayin na lamang anyan niya ang magiging hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa plano nitong muling imbestigahan ang PDAF scam. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Tinanggap na ng isa sa mga ipinasususpending kongresista na nahaharap sa kaso ng katiwalian ng inilabas na suspension order ng Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi pa pinangalanan ni House Minority Floor Leader Danilo Suarez kung sino kina Congressman El Rey Villafuerte Jr. at Congressman Amado Espino ang tinanggap na ang suspension order na ipinataw ng Sandigan Bayan. Ayon kay Suarez, sa all-party caucus na isinagawa ng House kagabi, sinabi ng kongresista na ayaw na nitong magkaroon pa ng pagtatalo sa pagitan ng Kamara at Korte kaya tinanggap na nito ang suspension order. Yung isa nag-volunteer na para ma-serve yung interest ng House, hindi na masyadong maging issue, pumapayag na siya. Yung suspension. Una nang sinabi ni House Majority Leader Rudy Fariñas na kailangan pang dinggin sa House Committee on Rules ang suspension order dahil base sa konstitusyon, ang Kamara lamang ang maaaring magpataw ng suspension order sa kanilang miyembro. Subalit kinikilala rin anya nila ang kapangyarihan ng Korte Suprema sa sinabi nito na ang sino mang lalabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay dapat patawan ng mandatory suspension. The Supreme Court says also na no, because this is Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act makes it mandatory once the information is determined valid na any public officer facing an Anti-Graft Corrupt Practices Act case should be placed on preventive suspension naman. Paliwanag naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, ang layo ng pagdinig ay upang mapag-aralan ng aksyon na kanilang gagawin upang hindi magkaroon ng conflict ang Kamara at Korte. Then yung consensus that happened yesterday is really to protect the image and the integrity of the House and avoid the posturing that will have a collision with the judiciary. Si Espino ay naharap sa kaso sa Sandigan Bayan dahil pinayagan di umano nito na mag-operate ang illegal black sand mining sa Pangasinan noong siya pa ang nakaupong gobernador. Habang si Villafuerte naman ay naharap sa kaso sa Graft Court dahil sa umano'y pagbili nito ng worth 20 million pesos petroleum products na hindi dumaan sa public bidding. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa kapapasok lamang na balita, sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police o PNP ang pangunahing sospek sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City na ikinasawi ng 15 at ikinasugat naman ng mahigit sa 60. 60 counts of multiple murder at 15 multiple frustrated murder ang isinampa ng PNP sa pangunahing sospek. Kasama rin sa ihahaing reklamo ng pulisya ang paglabag sa Human Security Act of 2007. Ayon kay Police Senior Superintendent Michael John Dubria, hindi muna nila papangalanan ang pangunahing suspect dahil hinihintay pa nila ang procurement ng prosecutor. Isa sa 9 na suspect ang tukoy na ng mga otoridad. 3 rito ay babae at 5 ay lalaki. Natukoy ang pagkakakilanlan ng prime suspect sa tulong ng mga testigo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga larawan ng mga kriminal o terorista. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cusare live mula sa Davao City. Magandang gabi, Victor. Mayong gabi, Angela, o ganiya ang mga pinakaulahing balita gikan sa mga probinsya. Pagadugangan pa ang CCTV camera sa tibok Davao City, isip dugang seguridad sa dakbayan, human mahitabo ang Rojas Avenue Night Market bombing. Kinimaw ang balita ni Janice Inhente. Girekomenda na sa Davao City Mayor's Office ang pagdungag og mga CCTV camera sa mga pampubliko na lugar sa syudad. Human ang nahitabong pagpamomba sa Rojas Night Market kaniadtong 2 ng Setyembre.
Muabot kapin isa kagatos nga CCTV camera ang gilaumang mainstolar sa tibuok syudad, partikular sa mga pampubliko nga lugar. Gilauman sab nga itaod kini sa tanang blind spot sa syudad. Binibili pa yung additional CCTV cameras. So dadagdagan natin hindi lang dyan sa night market area, but in other areas that there are a high convergence or high traffic ng ating mga kasamahan dito. Nang sa ganon, mapangalagaan natin ang seguridad ng mga ating kababayan dito sa area. Temporaryong ibalhin sab ang dili kaayo gamit nga CCTV cameras ngadto sa lugar sa Rojas Night Market. Samtang girekomenda sab ni Public Safety Officer Retired General Benito de Leon sa tanang pribadong establishmento na magbutang og CCTV camera sa ilang mga tugkaran. Ug tungod kay daghan na ang nagasuot og face mask karon sa mga pampubliko nga lugar, aduna nay ginapatuman nga pag-inspeksyon sa mga nagasuot og face mask. Sa entrance, I think in the entrance. And then when the security people like the military and the police conducts a spot check inside the mall o kaya sa labas, tapos ni-request na i-uncover, mag-cooperate lang, tanggalin kasi at tinitignan lang naman kung ikaw ba yung hinahanap o hindi. Sumala pa kay Public Safety Officer Retired General Benito de Leon, aduna ng Civil Security Task Group ang lokal na kagamhanan, aron nga mutabang sa pagbantay sa seguridad ilabi na sa mga pampubliko na lugar. Nanawagan sab kini sa mga residente sa syudad sa Davao na padayong makikiusa og nakaalerto. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Supak ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City sa plano nga pagpapahawa sa mga Amerikanong sundalo sa Mindanao. Kini mao ang balita ni Dante Amento. Ya habla reservación el gobierno local de Zamboanga acerca del declaración de presidente Rodrigo Duterte ay man pull out con mga tropa de Americano na Mindanao, particularmente na ciudad de Zamboanga. Acordando el primero, ya habla el Western Mindanao Command, ya deja ya Elios con el higher headquarters el salida comento acerca de este. Asigon con vicealcalde Cesar Etoralde ay espera Elios el siguiente mandato del presidente y ay hace también Elios apropiado acción con este. We really have reservation, no? We cannot really support such a move, although we respect the decisions of the president. Asigun pa con vicealcalde Etoralde, yadura ya tiene mga base tropa Americano na ciudad, especialmente durante existido pa el US Joint Special Operations Task Force Philippines o GSUTFP. We will see how the national government, our president, will really push on the matter. En el otro lado de este tiene también mga local oficiales na deklara suporta el cosa ya habla el presidente. Malaki talaga yung aking tiwala sa ating Pangulo. Pag sinabi niya na kailangan i-pull out, I trust in his judgment. I support his decision to pull out the US troops dito sa Mindanao. Takri también Elios que puede proteger el con nosotros armado fuerza ay dalida de seguridad na con nosotros país. Igual de mga lugar na Mindanao que permita tiene amenazo de terrorismo. Like dito sa Zamboanga, nung nagkaroon yung siege, tropang Pilipino po talaga ang nasa unahan, at the forefront of the fight. Ay wala akong nakitang Amerikanong na lumalaban kasabay yung mga Pinoy. Wala. Asigon con vicealcalde Cesar Etoralde del ciudad de Zamboanga, grande sigun ayuda ya hace el mga tropa Americano na ciudad for security stability, humanitarian assistance durante el tiempo ya tiene natural o man-made calamities igual na Zamboanga siege ya pasa. Dante Amento, ONTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Nagpasalamat sa Armed Forces of the Philippines ang apo ni General Macario Sakay tungod sa paggamit sa pangalan sa ilang lolo isip bagong tawag sa Camp Eldridge sa Los Baños, Laguna. Kini mao ang balita ni Sherwin Kulubong. Ginunita ng mga miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ang ika-109 na anibersaryo ng kamatayan ni General Macario Sakay sa Los Baños, Laguna.
Pinangunahan ng lokal na pamahalaan at ng AFP ang pag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog nito. Si General Sakay ay kabilang sa mga bayani ng bansa na nakipaglaban sa panahon ng mga Kastila at pananakop ng mga Amerikano. Si General Sakay, panahon ng Kastila, siya ang original founding member ng Katipunan. Kasama niya si Bonifacio, si Jacinto, si Sakay. Sila yung tatlong nauna. Tapos yung himagsikan sa Kastila, nung natapos yon, pinagpatuloy nila yung himagsikan laban sa Amerikano. Buwan ng Enero ngayong taon, pinalitan na ang pangalan ng Camp Eldridge bilang Camp Macario Sakay. Bagay na labis na ikinatuwa ng apo ng general na dumalo sa paggunita ng kabayanihan ng kanyang lolo. Lubos kaming natutuwa dahil sa pangalawang pagkakataon nabigyan ng parangal si General Sakay. Salamat sapagkat tayo ang pangalan ni Sakay bilang bayani at ang Amerikano na palayas. Dagdag pa ng apo ng general, bagaman napalayas ang mga Amerikano noon, hindi natin maikakaila ngayon na malaki ang nagawang impluensya ng mga Kano sa pamumuhay ng mga Pilipino. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Dalawang 2,487 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. HOR Solons nanalo kontra Department of Justice Boosters sa unang pagtotoo sa UNTV Cup Season 5. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Arestado ang 5 suspected drug pusher at user sa isinagawang anti-drug operation sa San Juan City, habang isang mag-ina naman ang natagpuang patay sa Lubao, Pampanga kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Renante Ponte. Alas 11 kagabi nang isagawa ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs Operation kasama ng Special Weapons and Tactics ang briefing para sa pagsisilbi ng search warrant sa mga suspected drug pushers sa Road 9, Barangay West Crame, San Juan City. Pagdating ng mga operatiba sa target area, unang pinasok ang bahay ng isang nagngangalang Edward Solis kung saan naabutan pa nilang nagpa-pot session at nagsusugal ang mga tao dito. Sumunod namang sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Maria Teresa Tolentino na naabutan din nila sa loob, habang nakatakas naman ang mag-amang Ayi at Rogelio Alonso na kabilang sa mga sisilbihan ng warrant ng mga pulis. Na-recover sa mga sospek ang samut-saring drug paraphernalias at mahigit 10 sachet na hinina lang shabu. Ayon kay Chief Inspector Huber Pascual, kasama sa mga top drug personality ang mga sospek na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa lungsod at sa karatig bayan. Marami mo kasing nagaganap na nakawan dito, tsaka bukod hurong, ginagawang drug din po yung bahay. Nagkakarakrus, ang kapalit o taya ang shabu. Sa kabila ng pagkakahuli sa akto, ay todo tanggi naman ang isa sa mga sospek na nagtutulak sila ng droga. Huminto na po. Bakit po kayo gamit? Huminto na po. Naharap sa kasong paglabag sa Section 11 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act ang mga sospek. Sa Pampanga naman, walang awang pinatay ang mag-ina sa Lubao, Pampanga kaninang madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Jenny Garcia, 41 years old, at Dwayne Jos Garcia, 10 taong gulang. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP Lubao, madaling araw nang pasukin ng sospek ang bahay ng biktima. Pagnanakaw ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen dahil nawala ang mga personal na gamit na mag-ina tulad ng cellphone, alahas at pera. Naghihinagpis naman ang kaanak na mag-ina lalo't pat kaarawan ni Dwayne ngayong araw.
Magbibigay naman ng 150,000 na pabuya ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa makapagturo sa kinaroroonan ng sospek. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang 3 sospek sa pagnanakaw ng mga sasakyan sa Santa Rosa, Laguna matapos umanong manlaban sa mga pulis kaninang madaling araw. Samantala, arestado naman sa Dasmariñas, Cavite ang 5 hinihinalang tulak ng iligal na droga. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Hindi na nakapalagpa ang mga suspect ng arestuhin ng Cavite Police matapos isumbong ng mga concerned citizen na kasalukuyang nagsasagawa ng pot session. Kinilalang mga suspect na sina Jinky Ahok, Sheila Abunda, Andy Alix, Jonathan Reypuya at Dinro Javier. Nakumpiska sa mga ito ang 12 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalyas. Samantala, patay naman sa engkwentro ang 3 hinihinalang miyembro ng Rentangay Group sa Santa Rosa, Laguna kaninang madaling araw. Ayon sa Santa Rosa Police, sinitan nila ang isang Toyota Altis na may plaka na hindi tugma sa sasakyan. Pero sa halip na tumigil, bigla umano itong tumakas, nakipaghabulan sa mga otoridad hanggang makorner ang mga ito sa Diktado Subdivision. Matagal na kaparada ron, kaya nung puntahan ng mobile namin para ma-check, bigla naman siya tumakas, tumakas from our policeman. Kasi yung indicator kasi noon, yung plate number hindi match dun sa dun sa Altis, sa modelo ng Altis. Kabilang umano ang mga suspect sa grupo ng mga tumatangay ng mga nirerentahang sasakyan. Yung grupo ng rentangay na mga nakatakas from Baguio during their operation last weekend, may info sila na they might be regrouping here in Santa Rosa or some other parts of Laguna. Narecover sa mga suspect ang isang kalibre 45 na baril, 2 kalibre 38, 21 pakete ng hinihinalang shabu, 2 uniforme ng pulis at sombrero. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa mga hindi pa nakikilalang suspect. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Attorney Reg. Here are the top stories from around the globe. U.S. officials expressed concern over hackers working to interfere in the U.S. election process. Sonny Cost reports. Sir, we continue to see activity of concern. Again, I'm not going to characterize this activity. Is it a foreign nation state or not? American intelligence agencies are concerned about reports that foreign government may be attempting to undermine the November 8 U.S. elections through cyber attacks. Marcel Letter, Undersecretary of Defense for Intelligence, testified that the government is taking any such activities quite seriously and said an aggressive investigation is underway. Senator John McCain, chairman of the Senate Armed Services Committee, noted that one of the 2 states in which media reports said there was evidence of attempted Russian hacking was his home state of Arizona. Rogers said he could not provide specifics about spy agencies' current assessment of the alleged hacking in a public setting. Letter said the government would adopt a policy for dealing with any such activity once it had the result of an investigation. The FBI and the Department of Homeland Security has an aggressive investigation underway. U.S. security officials have said that starting last year, hackers infiltrated computers of the Democratic National Committee, Clinton's presidential campaign, and her party's congressional fundraising committee. U.S. officials said they have concluded that Russia or its proxies were responsible, leading to call by some. Kremlin officials have dismissed the allegations as absurd, but there are anxiety in Washington over the possibility that a foreign power might be using hacked information to meddle in the November 8 elections. Sonicos, UNTV News and Rescue, North America. Los Angeles protest shows solidarity as part of a national day of action against an oil pipeline construction near the Standing Rock Sioux Reservation in North Dakota. Calvin Manaig has the news. A group of protesters gathered in Los Angeles on Tuesday, September 13, hoping to send a message of support for Native American activists trying to stop the construction of a North Dakota oil pipeline.
Armed with signs and slogans, the demonstrators held separate events in Studio City and Woodland Hills, suburbs of Los Angeles, where they argued that the pipeline will desecrate sacred land and pollute water. Well, if the pipeline breaks in the water, it's going to leak, and there's no way to fix that contamination for all the people. It's not just the natives, it's everybody that lives downstream from this pipeline. And it's a major river source, water source for all the people. So it's huge. The Los Angeles protest was actually part of a series of demonstrations that were planned throughout the day in Atlanta, Washington, D.C., and other cities. The protests against the Dakota Access Pipeline have drawn international attention, sparking a renewal of Native American activism and prompting the U.S. government to block its construction on federal land, even as the company building the line expressed its commitment to the project on Tuesday. When fully connected to existing lines, the 1,100-mile or 1,770 kilometers, 3.7 billion pipeline would be the first to carry crude oil from the Bakken Shale directly to the U.S. Gulf. Last week, the Obama administration, responding to the issues raised by the Standing Rock Sioux, whose land runs about a half-mile south of the pipeline's route, said it would temporarily halt the construction on federal land. Acting moments after a federal judge denied the tribe's request for a halt to construction, the administration asked the company building it to refrain from construction on private land as well. It's not over yet. A lot of people think that it's over. It's just a halt to what's going on, which is good, but we need to keep this momentum going. Outside the United States, activists said on social media they plan to protest in countries including Great Britain, Spain, South Korea, and New Zealand. In North Dakota, protesters have vowed to remain until the project is halted. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles. North Korea held a mass rally to celebrate the country's 5th nuclear test last Tuesday. A video provided by the North's official news agency, KCNA, showed thousands of people gathering for the rally at the Kim Il-sung Square. Last September 9, Pyongyang set off its most powerful nuclear blast to date, ratcheting up a threat that its rivals and the United Nations have been powerless to contain. South Korea said on Monday that the North is ready to conduct an additional nuclear test at any time. While on Tuesday, 2 US B-1 bombers flew over South Korea in a show of force and solidarity with its ally. And those are the stories making headlines around the world. Back to you, Attorney Reg. Thank you, Darlene Basingan. Ibinahagi ng mga kongresistang kalahok sa UNTV Cup Season 5 na doble na ang ginagawa nilang pag-iensayo kahit abala sa trabaho sa Kongreso. Ayon sa kanila, ikinagagalak nila ang maging bahagi ng nag-iisang liga ng mga public servants sa bansa. Narito ang report ni Bernard Dalis. Pareha, boundary. Pupunta Johnny, itong Congress, ang DOC natin dito, Martinez. Magdadagdag pa ng 3-pointer. At first, masarap ang feeling kasi mas masarap pa yata dito kaysa sa PBA eh. Ito ang naging pahayag ni Juan Pacman Party List Representative at Team Manager ng House of Representatives Solons matapos dominahin ang laban kontra DOJ Justice Boosters noong linggo sa score na 96-78. Si Congressman Romero ang siya ring may-ari ng Global Port Team sa PBA. Ayon sa mga kongresista, masaya sila na maging bahagi ng UNTV Cup Season 5. Magandang experience lalo na sa mga congressman na magkakasama kami. Nakakalaban namin ibang agencies ng sa larangan ng basketball. Very motivational. Siguro hindi lang sa amin, pati sa iba-ibang agency ng gobyerno. Saya. Ang saya ng liga ngayon and makita talaga yung camaraderie. And what's more, yung tao, yung fans talaga ang saya na kapagbigay ng espiritu, kumbaga. Napakasaya dito sa complex na to. Napakasaya. Tulad na sabi ko nga nung opening, iba na ngayon ang House of Representatives. Kami na talaga yung lalaban, hindi tulad ng mga nagdaang season na lagi kami nang umulelat. Ngayon talagang pupuk po kami, lalaban kami.
Kasama ni Congressman Mikey Romero sina Deputy Speaker Raneo Abu, Masbate Representative Scott Davis Lanete, Valenzuela City Representative Eric Martinez at Sarangani Representative Ruel Pacquiao sa kanilang sagupaan ng DOJ Justice Boosters noong linggo. Masaya rin ang Secretary General ng HOR na makabalik sa liga matapos magpagaling sa injury. Ang saya-saya ng team. At saka especially sa akin, first time ko ulit nakalaro after injury. 2 years na wala kaya wala ako last season. First game ko ngayon, first season. Nanalo pa kami. Thank you, thank God. Sa kabila ng pagiging abala ngayon ng Kongreso sa sunod-sunod na budget hearing, tiniyak naman ng mga mambabatas na napaglalaanan nila ng panahon ng kanilang team upang makapagbigay ng magandang laban at masiyahan ang mga manonood. Tuwing Lunes, pagkakatapos ng aming session, pagkatapos ng budget hearing, nag-iipon kami doon sa gym ng House of Representatives at kami ay nagpa-practice. At pagdating sa bahay, siyempre, mayroon naman kami disiplina, kinokondisyon namin ang aming katawan. Weekdays naman yung budget hearings pero weekends yung laro kaya sakto nakakaswak sa schedule. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Natanggal na ang epidermal nevus o lumalaking nunal sa leeg ng batang si Joel matapos maoperahan sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNCV. Ito ang balita ni June Soriao. Matagal nang dumadaing sa kanyang ina ang batang si Joel Asturias, 10 taong gulang, dahil sa lumalaki at dumaraming nunal sa kanyang leeg. Kaya naman inilapit na ito ng kanyang ina sa UNTV Action Center. Sa tulong naman ni Dr. Casey Reyes, isang dermatologist at segment host sa ating programang Doctors on TV, agad nasuri ang batang si Joel. Joel po kasi, nagko-complain na siya tungkol sa epidermal nevus niya. Na ang epidermal nevus, it's a normal mole naman po, hindi naman siya delikado. Pero po kasi sa klase or sa school nila, na nahahalata na po na ibang tao at tinatanong siya kung ano yon. Ayon kay Doc Casey, ang epidermal nevus o nakalabas na nunal sa balat ay karaniwang makikita sa mga bata, lalo na sa sanggol. Kasabay ng paglaki, nagkakaroon din ng abnormal growth ang nunal kung kaya nagiging kapansin-pansin. Mayroon namang iba't ibang paraan upang maalis ito. Give him topical calcipotriol which will decrease the warty appearance of the epidermal nevus. Pero po kasi sa kanya, medyo mas malaki na po yung lesion. So ang sinasuggest po namin is we do shave biopsy para po ma-biopsy din po natin yung lesion para ma-rule out any malignancy. And then after biopsy, pwede na po natin siyang i-cautery para po mawala yung mga natitirang lesion. Matapos na masuri ay sumailalim na si Joel sa shave biopsy at cauterization hanggang sa tuluyan ng naalis ang kanyang inirereklamong mga nunal sa leeg. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Ibinibilang ang Pilipinas na isa sa pangunahing diving business hub sa buong Asia Pacific sa isinagawang Diving Resort Travel Expo. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Sa ginaganap na Diving Resort Travel Expo upang ipamalas ang natatanging yamang dagat ng ating bansa dahil ang Pilipinas lang ang nag-iisang bansa na nakapaloob sa sentro ng Coral Triangle. Ang Diving Resort Travel ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga diving enthusiasts at marine conservationists kung saan mabibili sa mas mababang halaga ang mga latest diving equipments at diving destinations packages. We want to create Philippines as one of the diving business hub in Asia Pacific. Sa pakikipagtulungan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA at ng Department of Tourism, nabibigyan ng pagkakataon ng bansa upang maipakilala at mapangalagaan ang mga diving sites sa Pilipinas na nasa Coral Triangle dahil natataglay ito ng highest concentration of corals. Yung corals kasi, dun yung breeding ground, dun yung
habitat, doon yung bahay ng ating mga marine creatures. Mapamalaking mga isda yan, yung tinatawag lang pelagics, o yung mga macro, ang tawag nila sa maliliit na creatures, macro. I can say there's plenty of variety in Philippines. You know, when I say variety, it's like you're having a buffet. All sort of things that you need is here. It's just right here. So it depends on what do you like or what do you want. Para naman sa mga mahilig sa underwater photography, ito ang ilang tips upang maging winning entry ang inyong shots. Then you need to have some time to stay there and wait for something magical to happen. You know, maybe it opens its mouth, or maybe it catches a fish, or something to happen. And the last one is the personal part, where you include a little bit of yourself to the picture to make it more creative and to show people that this was not an accident. Kaya naman mula dive beginners hanggang specialty dive gaya ng wreck at deep diving, meron ang ating bansa dahil matatagpuan dito ang maraming uri ng lamang dagat na hindi makikita sa ibang bansa. Binubuo ng 7,107 fascinating and enchanted islands ang ating bansa. Kaya kung gusto nyong matutong mag-dive at puntahan ang mga famous dive sites na ito, bisitahin lang ang Facebook page ng ERC Travel Services, ang aming ultimate travel companion. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Pasig. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. Samantala sa kapapasok lamang na balita, 3 lalaki ang napatay sa Barangay Pag-asa, Quezon City habang nagsasagawa ng Oplan Tukhang ang mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD. Mula sa EDSA, Quezon Avenue, itong balita ni Monokson Live. Mon, go ahead. Attorney Reg, nanlaban itong tatlong suspect na naoplan tukhang kanina ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Merong mga barel kung kaya't napilitan na umano itong mga tauhan ng QCPD na ipagtanggol rin naman ang kanilang sarili at ito nga napatay ang tatlong suspect dyan sa may area ng Barangay Pag-asa, Quezon City. Patay si Alex Bacura alias Dats at 2 lalaki na kilala lamang sa alias Messi at Kamal sa isinagawang Oplan Tukhang kanina sa sitio San Roque, Barangay Pag-asa, Quezon City. Ayon sa QCPD, kasama nila ang mga tauhan ng barangay nang katukin ang bahay ng mga suspect. Bigla na lamang umanong pinaputukan ng mga suspect ang mga tauhan ng QCPD. Gumanti ng putok ang mga pulis at napatay mismo sa loob ng bahay ang mga suspect. Na-recover sa scene ang 2 baril at 2 granada. Agad na sinuri na explosive and ordnance disposal ang mga explosive device upang matiyak na ligtas na ang lugar. Sinuri rin ng SOCO ang lugar bago din nila sa mga funeraria ang mga patay. Ayon kay Police Superintendent Igmedio Bernaldez, kumpirmado na pusher o drug pusher ang mga napatay na suspect dahil sa mga nakuhang timbangan at ipinagbabawal na droga sa scene. Mahigit 5 ang nasa listahan ng QCPD sa buong sitio San Roque, Barangay Pag-asa. 30 tauhan ng QCPD ang dineploy sa lugar upang isagawa ang Oplan Tukhang. Attorney Reg, bago kami magpaalam, syempre hindi natin nalilimutang bigyan ng gabay itong ating mga kababayan para sa sitwasyon ng traffic dito sa Metro Manila. Unahin muna natin ang area na ito ng Quezon Avenue. Sa mga pauwi po ng Quezon City na manggagaling po ng Maynila, medyo magkakaproblema na po kayo starting pa lamang dyan sa may Pantranco dahil moderate to heavy traffic na po hanggang makarating po kayo dito sa may area ng panulukan ng EDSA Quezon Avenue. Ang underpass po ay mabagal din ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy na po yan hanggang kayo ay makarating po dyan sa may area ng Commonwealth Avenue. Samantala, yung pabalik naman po ng Maynila, magmula po rito sa QC ay walang masyadong maging problema. Light traffic po ang area na ito ng Quezon Avenue hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Banawe. Silipin naman po natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang area po ng Baclaran Rojas Boulevard. Sa mga papunta po ng Maynila at manggagaling dyan sa Baclaran, light to moderate traffic po tayo sa oras na ito dyan sa may Baclaran Ross Boulevard. Habang ito naman po papunta ng Coastal, magmula po dyan sa may Maynila, padiretso po sa Coastal
ay moderate to heavy traffic na po sa may area ng Baclaran Ross Boulevard. Punta naman tayo sa may isa sa mga traffic na lugar dyan sa EDSA Guadalupe. Yung pong mga papunta ng Shaw Boulevard northbound lane dyan po sa may Orense ay heavy traffic na po sa oras na ito. Magsisimula po ang traffic na yan dyan sa may area pagbaba po ng Magallanes Interchange, tuloy-tuloy po sa may Ayala, Buendia at hanggang dyan po sa ating nakikita ngayon sa inyong TV screen. Dyan naman po sa may area ng Orense going to Ayala ay heavy traffic din po ang southbound lane ng area po na yan ng Orense Guadalupe. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules, lahat po ng sasakyan, ang plate number, nagtatapos po sa 5 at 6. Bawal po kayo hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.